Good morning, class. Ang topic namin for today is all about physical education and health in an activity and child-centered curriculum. So sabi dito sa introduction, curriculum is a Latin word that means raise. It derived from the verb curriri, which means to fly or to protect. So sa palagay ninyo, anong connect nitong sa introduction natin yung, sabi kasi sa Latin, yung word na raise is lahi. Tapos yung to fly is lumipad, at saka yung to protect is to proceed is magpatuloy. May idea ba kayo kung anong connection ng physical education and child sa Latin word na raise? So, ayan. Curriculum is a Latin word that means raise. It derives from the verb currere, which means fly or proceed. So, from our previous discussion, di ba yung curriculum ng physical education, hindi na lang siya na-associate sa science, which is na-integrate na siya sa ibang mga subjects. And yung race, either way, ano ba yun yung race kasi lahi or ano ba yun? Lahi or yung race mismo yung takbo. Either way, sa dalawang yun, yung physical education daw, yung curriculum, kailangan na magpatuloy para yung benefit na nakukuha kasi ng mga bata doon. Di ba, napag-aralan na natin kung ano yung mga benefit at mga kung bakit crucial siya ng pag-aralan. So, kailangan na maipasa yun sa iba't ibang, maipasa yun sa generation to generation para mas magpatuloy at yun nga mag-play or proceed yung physical education. Thank you, Arya. Tama yung sinabi na, di ba? Kasi yung laki is yung parang tayo. Laki tayo ng parents natin. Tayo yung generation ng parents natin. So, sabi pa dito, the academic material to the school is referred to as the curriculum. So, yung ginagamit or yung tinuturo na material sa school natin is yun yung kung saan na itinuturo ng mga teachers. Yun yung sinusunod nila. At sabi pa dito, the curriculum is described in education as the aggregate of the pupils' experience that occur during the educational process. Aggregate, which means pinagsama-sama na yung mga experience ng mga bata, yung mga natutunan nila in their past. Kunyari kung nag-start sila ng grade 1, syempre yung experience na natutunan nila doon, yun yung parang nagpapatuloy pa at nadadagdagan yung kanilang kaalaman. So, in 1939, the curriculum was based on a 19th century tradition of organized knowledge to in classroom. The definition of a curriculum has evolved over the last 2 centuries to include a variety of modes of thinking and experience. Without a curriculum, non-formal or no formal or informal education occur. There will be no instruction in the classroom. If there is no program, teachers will have nothing to do. The teaching career revolves around the curriculum in the classroom, and in school, every teacher is led by the curriculum. So sabi kasi dito, without a curriculum, no formal, non-formal, or informal. So tama naman, di ba? Kung wala tayong sinusunod, walang sinusunod yung mga teachers, sa tingin niyo ba magiging tama yung mga ituturo nila sa atin? Oo. Tama yun. Wala kang yes, parang invalid or parang wala kang masyadong natututunan. Sabi pa dito, kung walang programa ng mga teachers, kung wala silang program, wala silang magagawa. So, the teaching career revolves around the curriculum in the classroom and schools. So, lahat ng teacher is nanggagaling lahat ng kanilang tinuturo sa curriculum na kung saan dapat naka-align siya sa ating mga course. Yun ang introduction. So, next na dito is si Marty. So, good day everyone. I am the second recorder in group 3. Okay? So, ang topic pa namin is all about physical education and health in an activity and child-centered curriculum. So, dito, defining activity and child-centered curriculum. So, in your own idea, ano ba ang activity-centered learning? May idea ba kayo? Yes, Rolly? Activity
Pauline. So, ano nga ba ang child-centered curriculum na sinasabi? Arian? Yung child-centered curriculum kasi a modern approach to curriculum creation and activity-centered curriculum. Sino ba nagbe-benefit dun sa physical education? Di ba yung mga bata? Kaya sinabi na yung activity na pinapagawa sa PE is centered siya or centered curriculum siya sa mga bata. Okay, tama. So, sabi dito sa first bullet, first sentence rather, a modern approach to curriculum creation is an activity-centered curriculum. So, ang modern approach na nangyari ngayong panahon natin is nagkaroon ng activity-centered curriculum na kung saan, di ba noon, ang curriculum natin is more on traditional-centered curriculum, which is yung mga teachers lang yung nagbibigay ng knowledge sa mga students. Kumbaga sila lang yung nagpapacilitate sa mga bata, ganyan. Then, kumbaga, subo si teacher ng mga basic knowledge or basic skills sa mga bata. Then, dito naman ngayon sa activity-centered curriculum, kumbaga, child-centered curriculum siya ngayon. Kumbaga, learner-centered siya kasi nga, siya yung gagawa ng way para matuto siya. Kumbaga, matuto siya on their own. Ayun. So, dito naman sa second sentence, it is a reaction to the conventional curriculum which was either subject-centered or dominated by teachers. Kung makapansin niyo yung traditional centered curriculum is focus lang si teacher sa pagbibigay ng knowledge or basic knowledge sa mga students niya. Pero ngayon siguro naisip ng DepEd na mas paigtingin pa yung curriculum na meron tayo noon sa ngayon para mas mag-improve pa, diba? Para mas mapadali pa yung learning ng mga bata. Yes. And dito naman, so kung sinabing subject-centered or dominated by teachers, dati, di ba, kumbaga napaka-general yung mga subjects noon, hindi siya specific, kumbaga, ang broad ng tinuturo ng mga teachers natin noon, na kung saan, may time na nahihirapan na yung mga bata. And dito sa third bullet, the idea of activity-centered curriculum learning was born out of the child-centered education and activity movement. So dito, humusbong talaga yung sa panahon natin, di ba, 21st century, ano na tayo, skills. So, mas ini-improve yung academic skills or academic performance ng mga bata para mas, kumbaga mas magsuko pa sila. Ganon. So, dito sa activity-centered curriculum learning sa panahon natin, mas nagbibigay, mas gusto na ng mga bata na gumawa ng mga activity na mamomotivate sila na ma-engage yung sarili nila into the world experiences. Di ba? The more na nagkakaroon ng experiences yung mga bata, the more din na natututo sila. So, dito naman sa my child-centered second paragraph, child-centered education necessitates the child active participation in the educational process. So, ano nga ba ang educational process na sinasabi din dito? May idea ba kayo? So, ang educational process is Kung paano yung step at paano yung deliver kung paano naisipin ng teacher yung mga knowledge to a student. okay, tama naman yung pagkakita kayo sinabi ni Jim Boy. Pero ang educational process ay through learning experiences. Kumbaga, inaaral siya ng mga bata. Like, ang mga example nito is physical activities, games, and sports. Kaya ang educational process is kailangan ng mga bata na magkaroon ng active participation, di ba? Para matuto sila sa bawat isa, ganon. Kumbaga,
sa education na yung kagaya ng mga experience na natututo sila doon. So kung hindi nila nakaka-either i-live yung pinag-aaralan nila, parang there's no, parang effect or there's no benefit na certificate. Okay, thank you. So dito naman sa third paragraph, the subject matter is addressed by exercises in an activity-centered program and experience the product of the very school activities completed. So dito, kumbaga, yung subject matter or activities is yung subject matter ito yung mga activities na pinapagawa ng teacher, which is ginagawa ng teacher yung mga bata para magawa ng maayos noong mga bata yung mga activity na yon. Then, dito naman sa experience the product. So, yung, di ba, ginawa nga nila yung activity na yon. Then, dinagay na sila ng teacher. So, nagkaroon ng experience yung mga bata. Then, yun yung naging result, yung experience yung naging result nung ginawa nila activity, yung ginawa nilang, di ba, para magpapagawa ng activity yung teacher sa mga bata is, ano siya, may purpose, ganon. Yung talagang alam nila na, ay, magbe-benefit itong mga bata na ito, kaya pinipakagawa ng activity, ganon. So, dito naman sa may second sentence, knowledge is imparted, skills are taught, and attitudes are developed through activity. So, through activity, nade-develop yung knowledge ng bata, kumbaga nagdadagdagan yung knowledge nila, di ba? Then, kumbaga yung skills din nila, kumbaga na-improve din, mas nagagawa pa nila yung activity na yun. So, through activity, mas nagiging video nila yun, or way nila, yun nga, para maging part ng knowledge, para matuto sila sa iba't ibang skills, makinig, and para mag-develop din yung attitudes nila, di ba, when it comes sa activities, kasi nga, nagkakaroon ng social interaction between students to students, kasi nga, pag may school activities dito sa aralan natin, kumbaga, di ba, mahilig namang sumali yung mga bata sa mga ganyang activity. So yun, na-experience nila yung mga activities sa labas, then nag-share ideas sila, then kumbaga, ginagawa nila yung best nila, then para, manalo ganyan. For example na lang yung sports na basketball, di ba, teamwork yan. Ganon, yun yung pagkakaintindi ko. Then dito sa may, sa John Dewey view, pakipasa nga, Marian. John Dewey, the activity curriculum is a constant flow of activities for children and breakable by systematic software and springing from the child desire and felt needs. So, sabi dyan, thank you, Arya. So, sabi ni John Dewey, yung activity curriculum is constant flow of activities for children. So, patuloy lang yung mga activities na nagaganap dito sa activity-centered learning or child-centered education. Kasi nga, nakikita na mas natututo pala yung mga bata kapag ginagawa nila yung activity on their own, ganon. Then, dito po sa may second bullet, pakibasa, Marie, Kimberly. The framers of Warda's scheme of education. We've attempted to draft an activity curriculum that means that our schools should be places of work, creativity, and exploration rather than passive absorption. Okay, thank you, Kimberly. So, dapat daw, lahat ng schools ay may mga ginagawang activity. Dito pa sa atin, may ginagawang activity para i-improve yung skills ng mga bata, para madagdagan yung knowledge nila. Meron? Oo, meron. So, and dapat, ang isang school ay nagtutulong-tulong upang isagawa ang activity curriculum sa bawat klase. And kailangan ng mga guro ay maging malikhain sa pag-isip upang makagawa ng structured activity. So, yung structured activity, yung talagang planado siya. Kumbaga, alam na nila, in-expect na nila yung magandang kalalabasan ng activity na yun. Na kung saan mag-benefit yung mga bata. And dapat, na-explain
Everything that needs to be learned must be learned by practice or use. So, base sa binasa mo, ano yung pagkakaintindi mo? Yung parang, sa akin lang po, okay? Yung parang lahat na natutunan natin, nagiging perfect siya by practicing. By practice, gano'n. Magiging worth it siya or magiging worth it yung pagkatuto mo pag nagpa-practice. Okay, tama. Tama yung sinabi ni Jana. So, ano ang bagay na kailangan matutunan ay dapat matutunan sa pamamagitan ng practice or doing. So, kaya ini-enhance sa atin or isinasagawa sa mga bata ngayon yung mga activities. Kasi gusto ma-practice palalo yung kakayahan ng isang bata sa isang activity na yon. And para magkaroon ng improvement, then, di ba kapag napapractice nila yung isang activity na yon, nagkakaroon sila ng magandang benefit. Ganyan. Kung tama yung ginagawa nila sa activity. Ayun. So later, malalaman natin kung ano nga ba yung mga activity na magbibigay ng benepisyo sa mga bata. And i-discuss yun mamaya ni Miss Mary Ann Aile. And the fourth bullet, can you please read? Maria? Fourth bullet po. Ano pa sa dyan? Roses. Rose's view. Instead of pressuring the child to concentrate on his books, I keep him occupied in the workshop where his hand goes to work his books. So, base sa binasa mo, Miss Maria Versille, ano yung naiintindihan mo? So, example ko dito si Arian. Mahilig siya magbasa ng books, di ba? Yes. So, kapag nagbabasa ka lang ng books nang nakaupo, hindi rin siya mag-work kasi hindi lahat papasok sa utak mo or hindi siya ma-absorb ng utak mo without yung walang yung sa Without movement? Oo. Okay? So, thank you. Thank you, Maria Luisa. So, ang sabi ni Ruth Hughes view, instead of, we are future educators, right? So, instead of pressuring the child to concentrate on his books or learning, mas maganda na lang na i-guide na lang natin sila. Then sila na yung gagawa ng way on how they learn. Ganon. Kasi, the way kasi na sila yung gumagawa, the way din na sila yung matututo, sila yung makaka-discover kung ano yung ginagawa nila. Dahil dito naman sa fifth bullet, sino magbabasa? Step. Sa fifth bullet, Pistalusis. Pistalusis view. The verbal method of instruction does not suit the child's ability or the circumstances of his or her life. Okay? Thank you. Thank you. Step. So, the verbal method of instruction does not suit the child's ability or the circumstances of his or her life. So, ang verbal method of instruction is hindi sapat na sabihin mo lang kung ano yung gagawin nila sa isang activity. Kasi, di ba, may iba't ibang learning style tayo. Kumbaga, for example, may defecto yung isang bata. Then, sinabi mo lang yung instruction mo sa gagawin nilang activity. Sa tingin mo, lahat ba ng mga bata is maintindihan yung instruction na sinabi mo? Di ba? Hindi. So, ang verbal method of instruction, ito yung ine-express or sinasabi mo lang yung instruction mo sa kanila. So, mas maganda kasi bata yung mga yan, di ba? Mas gusto nila yung may action, ganyan. So, you need to demonstrate your action and you need to write, ganun na lang, para mas maintindihan nila yung activity na gagawin nila. Kasi mamaya, tanong sila ng tanong, ma'am, ano po yung gagawin dito? Ma'am, ganyan. Ayun, then, dito sa ano naman,
bata kapag talagang ginagawa nila. Kung maalala nyo, di ba nang paggawa sa mga Celeste ng mga activity, iba't ibang activity na kung saan makakatulong yun para ma-enhance yung body movements, yung emotional nila, yung physical health nila, spiritual, ganon. Then, because of the importance of the activity theory, numerous modern teaching approaches such as logic approach, data plan, and problem-solving method afterwards. So, mas lalong nag-evolve yung mga approaches na mas makakatulong sa bata para matuto sila. For example, si teacher na paggawa ng project. Aware ba kayo sa mga project? Yes. Ayan. So, si teacher, nagpapagawa siya ng project, yung talagang mag-benefit ka, hindi yung project na dahil sa gusto lang or dahil sa gusto mo lang mapataas yung grades mo, di ba? Ganon. So, kailangan dito sa project approach, yung magpagawa ka ng activity na group activity, ganyan. Then, mag-share ideas nila kung paano nila gagawin yun. So, for example, yung project na sa science subject, magpagawa ka ng project na kit project. So, aalamin ng mga bata kung paano ba gumawa ng kung ano yung mga materials na gagamitin nila, gano'n. So, parang mas may enhance pa yung critical thinking nila kung paano gawin yung activity. Ayun. So, dito sa Dalton Plan, na-develop ito sa New York. Then, na-develop siya sa New York. Then, itong Dalton Plan, para siyang siguro, para siyang lesson plan. Then, itong Dalton Plan is, dinidevelop yung freedom and cooperation ng mga bata. Then, dito naman sa problem-solving method, di ba, aware naman tayo dyan, kung paano ba i-identify, i-analyze, i-resolve yung problema or issue na meron sa isang activity na pinagawa mo kasi nga ang subject natin is physical education. Kung for example, naglalaro kayo ng mga classmates mo, siyempre elementary yan. Di ba gusto dati yung luksong baka? Ganyan. So, kapag naglalaro ka din, mamaya nagkamali yung malaro mo. So, mag-isip ka, mag-analyze ka, i-identify mo kung ano yung best na gagawin mo. So, dito nabibuild din yung decision making ng mga bata. Then, dito sa child-centered curriculum, pakibasa nga po yung first sentence or first paragraph na lang. Ito, Jimboy. In the curriculum studies, child-centered curriculum is a more and controversial term. This child-centered curriculum is related to child needs, progressive educational activities. So, dito sa, child-centered curriculum, bakit kaya nasabing child-centered? Ang child-centered curriculum is naging controversial or poor term sa panahon natin ngayon. Anyone? Bakit? Bakit nasabi na ang child-centered curriculum is naging poor or controversial term na siya sa panahon natin ngayon? Okay, Rolly? Kasi mas nag-focus na ngayon yung yung sa DepEd sa SED na yung students dapat yung matuto talaga. Yung hindi lang nag-facilitate yung hindi lang basta binibigay sa kanila lahat ng knowledge kasi hindi naman nila magiging yung knowledge na yun kung sasabihin lang nila lang sasabihin. So, mas nag-focus sila na magpagawa ng activity sa students para lang sa ganun, mas matuto sila kasi nagagawin experience nila yun. Mas nare-retain kasi yung knowledge nila pag nagagawa nila yung mga activity. At the same time, makakapag-isip nila yung mga lessons. Tapos na yun sa buhay nila nagagamit. Tama yung sinabi ni Rolly. So, napakaganda naman yung sagot niya. So, yun guys, child-centered education is mas in-improve, mas in-enhance, kumbaga, mas pinadali ng DepEd, then naisip nila na siguro yung in the past, nakita nila
teacher rin yung benefits. Oo din, nag-benefits din si Teacher Lynn. Trabaho nila kasi naging facilitator. Oo, guide on the side kasi nga 21st century skills na tayo. Dito pag-usapan pa natin mamaya yung mga matidevelop. Matidevelop ngayong panahon. So, dito sa child-centered curriculum was created to develop a pupils into response social attributes rather than by abstract knowledge through the specified subject matter. The child-centered curriculum empowers pupils to take control of their education. So, dito sa child-centered curriculum, kumbaga, mas, so dito sa child-centered curriculum, so dito sa itong child-centered curriculum is na-create para ma-develop yung bawat bata pagdating sa social attributes nila. So ano nga ba yung social attributes nila? Di ba? Ethnicity, yung gender nila, yung nationality nila, yung religion nila. Then, mas itong child-centered curriculum, di ba, dito sa ano natin, sa bansa natin, hindi mga puro Pilipino lang yung mga bata. May nakikinig ba? Yes! Okay, may tanong ako, di ba, dito sa Pilipinas, hindi puro Pilipino yung mga bata na nag-aaral dito. So, kumbaga may mga iba't ibang laki din pumunta dito. So, dito, itong child-centered curriculum, nakikilala din yung mga bata, yung bawat isa, kung ano ba yung religion nila, kung ano ba yung national nila, kung saan ba sila nanggaling, ganon. So, mas maganda yung base na isip nila, mas maganda yung child-centered curriculum. Tapos, isa pa, ang child-centered curriculum is yung mga bata ay may kakayahan to do something na mag-benefit pagdating sa activity na ginagawa nila. So, ang gagawin ng teacher is i-encourage niya lang si students, ipopromote niya lang si students para matuto yung bata, di ba? In-encourage niya lang, gawin mo itong activity na to in your own para ma-discover mo yung kung ano nga ba yung malalaman mo dyan, ganyan. And dito sa may third sentence, a child-centered curriculum emphasizes digging children's interest and empowering them to take an active role in learning as well as encouraging emotional investment that allows them to dig bigger into the lessons. So, si teacher ang ginagawa niya nga lang ngayon yung sa child-centered curriculum, ang ginagawa ng teacher yun nga, ini-encourage niya lang yung mga bata na mag-aral ng ninamotivate niya, mag-aral ng mabuti, sundin nila yung gusto nila, kung ano yung interest, kung saan yung interest nila, gano'n, kung saan sila matututo or kung saan sila comfortable para matuto. Then, and kaya in-encourage yung bata, ano ba yung dahilan bakit in-encourage ng teacher yung mga bata para mag-aral, para gawin yung isang activity na yun, gano'n. Yung bakit in-encourage ng teacher na gawin yung isang activity na yun sa klase nila, ganyan. Bakit in-encourage ng students? Para magkaroon ng active role yung bata sa klase, gano'n. And dito naman sa as an educational approach, active learning seeks to address children's needs on all levels of social, cognitive, and emotional and physical development. So yung pas na pinag-aralan natin, di ba? Kapag siya sa mga physical activities na kung saan magkakaroon ng benefits yung mga bata pagdating sa lahat ng level, social, cognitive, emotional, and physical development. And sa whole bodies nila, ganon.
Kasi na diba, sabi ko last time sa discussion, so yung cognitive affective and psychology is may na-enhance dyan. When it comes to psychomotorics, yung body natin, and then after yung emotional and then cognitive, and body ka alam. So, it is very appropriate tayo sa akin dyan kasi wala na ng physical education, diba? Pinag-usap din yung physical. So, nag-benefit yung masabi ang entire, nakikita kayo, tama yung sinabi ni Maria Luisa, kung saan, ito yung sobrang laking tulong nito yung tatlong domains na to sa lahat ng asignatura na pinag-aaralan natin. So, sabi pa dito, primary school pupils are usually more physical and clear than high school students because they learn through play and they understand the world first through their bodies. So sabi dito, yung mga bata is mas sila yung nagiging physically achieved
to have